Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Bakit na wala? O, PRD, warrant of arrest, di pa na patitinag. Ito tayo. Hoy mga unggoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako, gawain ko, everything. DOJ pala, sorry. Para DOJ, sorry. sa bayan ko. Yeah! Ito ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y napipintong pag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC sa kanya, kaugnay pa rin ng War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Tulad ng inaasahan at palagian namang sinasabi ng dating Pangulo, hindi siya patitinag sa anumang pagbabanta nito sa kanya. Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong mo? Kayo. Tama. Tapos pupunta kayo dito, prisuhon, gunin mo. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastosin ko kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala. Pumunta sila dito, ninakaw nila lahat. Sa uli ay ginit pa rin niya na wala siyang pakialam kung ano pa ang gawin ng mga nasabing dayuhan laban sa kanya dahil wala silang ginawang maganda para sa bayan. Totoo naman. Totoo naman eh. Americans. Anong ginawa nila? What have you done for the Filipino to deserve even Mamaya na tayo mag-shoutout slightest? Kaya ako sabi ko nga, nabastos ko. Tangin na nyo, minura kayo, no? Buhay pa ba kayo? Pero sa bayan ko, maniwala kayo, magpakamatay ako para sa inyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ito na yung isa sa DOH, yo. Wisit to mga to, na talagang maisip tong mga to, no? Play natin. Well, we're preparing a briefer on the legal options available to the president in relation to any ICC arrest warrants. DOH. With an awareness that the policy frameworks may evolve. The briefer will be an objective analysis on the pros and cons of each option. Okay. But we would like to emphasize that the stance has not changed. We just want the president to know all his options and all the implications as well. Siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. Mm-hmm. So yun po yung current stance natin ngayon. But just like any legal counsel to a client will do, they will exert due diligence, no, in presenting to their client all the possible options available. At yun po yung ginagawa ho natin ngayon. We're just going to focus muna on the quality, no, of the briefer, making sure that everything will be answered and explained thoroughly. So it's hard to give a timeline right now. There are certain provisions in treaties, no, that we have to be discussed as well. Our international obligations, and as well as, if we... Wait lang, ang pinagtataka ko lang ho dito, di ba, natatandaan niyo yung vlogger? Yung vlogger na ginagaya yung boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba kakasuhan daw yun? Bakit si Trillanes ayaw yung kasuhan? Di ba? Puro pa fake news din si Trillanes, Gigi nga, bakit yun ayaw yung kasuhan? Kasi tignan nyo ginagawa pati yung police, pati yung PNP, ano pa ba? Eto, DOJ. Isinasali sa kahibangan niya, sa mga ka-fake newsan niya. O bakit ayaw nyong bakit ayaw nyong tawag dito, ba't ayaw nyong kasuhan? Diba? Anak ng teteng. Minsan hindi ko na rin maisip, baka mamaya yung ginagawa ni Trililing, utos din ng utos din ni Bangag yan.
or utos siya ni Ma'am Sitars. Tapos kunwari, hindi sila pabor. Siyempre, alam nyo naman ng diskartihan or ang technique ng mga Marcos, puro paawa epek yan. Gusto kaawaan sila palagi, di ba? Yan ang ano nila, yan ang technique nila. Gusto kaawaan sila palagi, gusto awang-awa sila, kawawang-kawawa sila. Di ba? Kasi nagtataka na ako yung mga vlogger na inaanuhan nyo na pa-fake news, kinakasuhan nyo, di ba? Bakit si Trillanes ayaw nyo kasuhan? Puro pa-fake news din. Sige nga, kung talagang kayo kay Trillanes. Kasi naiisip ko, baka mamaya, utusan nyo rin to si Trillanes, kaya hindi nyo pinapakailaman No? If we do stick to our stance, what are the legal justifications as well, the legal backing that we have to pursue any of these options. Okay, ito pa. Dante, ano ang pahayag ng DOJ dito sa sinasabing paglalabas ng arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte? Magandang tanghali, Ella. Sa panayam kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, sinabi ng opisyal na wala nga silang impormasyon, Ella, sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na inaasahan niyang sa susunod na buwan o sa Hunyo ay may arrest warrant nang ilalabas ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Gayon din ang umano'y pakikipagtulungan ng ilang opisyal ng Philippine National Police o PNP sa ICC. Paliwanag nito, anumang impormasyon galing sa international body tulad ng ICC ay kailangang dumaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa ngayon anya ay wala pa naman silang natanggap na opisyal na sulat mula sa DFA kaya hindi nila ma-verify ang nasabing impormasyon. Sa ngayon may inihahandang briefer ang DOJ para sa mga aksyong legal na maaaring pagpipilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sakaling mayroon nang arrest warrant ang ICC. Alam nyo kapag ano yan, di sa bagay, gusto nyo rin naman talaga ng gulo Noon pa man, di ba? Sa issue pa lang ng West Philippine Sea, di ba? Oo. Sabi, shoutout kay Ate Leonis at kay Sir Hillman. Simple lang ang bansang Pilipinas, kailangan ng isang kamay na bakal dahil matitigas ang ulo ng mga Pilipinong walang disiplina. Alam niyo yung about sa bakal na kamay, dalawa yan Kokorek ko kayo Yung kamay na bakal ngayon, ayun yung pangit. Yung kamay na bakal ngayon, ayun ang pinakapangit. No? Yung kamay na bakal nung panahon ni Tatay Digong, ayun yung maganda. Yung kamay na bakal kasi ngayon, walang pinipili. Basta kapag hindi ka sumunod sa kanya o hindi ka sumunod sa gobyerno, tapos ka. Tingnan nyo, si Mayor Michael Rama, si Hubahib, sino ba yun? Si Baga ba yun? Ang daming mga ayun yung kamay na bakal na wala sa ayos. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, ang kamay na bakal ng mga panahon na yun ay napakaganda. Hindi katulad ng kamay na bakal ngayon. Walang kakwenta-kwenta. Tsaka ito, mabalik tayo dito sa Department of Justice. Alam nyo, sa oras na ipatawag nyo or gipitin nyo si Tatay Digong, dyan na magsisimula ang people's power. Tandaan nyo yan. Sa totoo lang, dyan magkakagulo-gulo talaga ang bansa pag sa oras na ginawa nyo yan. Sa bagay, sa China nga, di ba? Gustong-gusto nyo magkagera. Di ba? Gustong-gusto ng Pangulo natin na ilagay tayo sa sa alanganin. Gusto tayong isa lang sa gera na hindi naman tayo handa. Yan ang pinakapangit na mindset ng gobyerno, no? Na kasi isipin mo kung talagang mahal mo ang sambayan ng Pilipino, kung talagang mahal mo ang nasasakupan mo, alam mo na magagalit ang buong Pilipinas kapag pinatawag or sa pilitang pinahuli nyo or pinapasok nyo yung ICC sa Pilipinas. Alam nyo yan diba? Pero anong ginagawa nyo? Pilit nyong gustong-gusto nyong papasukin ng ICC.
Kasi nga, kayo, hindi nyo naman magagawa ni Ultimong Rumibat nga sa mga hayag ni Tatay Digong, hindi nyo magawa kasi alam nyo naman na talagang takot kayo dun. No? Pero alam na namin yun. Ngayon, gagamitin yung ICC para makabawi kayo sa mga Duterte. Oo. Pero hindi nyo naiisip na kapag sa oras na pumasok or pinapasok nyo ang ICC dito sa Pilipinas, yan ang magmimit siya ng napakalaking gulo na mangyayari dito sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. No? Tandaan nyo yung sinasabi ko na yan. Akala nyo mag-ano-ano lang kami dito? Tutunga nga kami ng mga Duterte supporters? Mga nagmamahal sa Duterte? Hindi Ha? Sabi dito, eto yung mga walang kwentang tao. Sabi dito, ICC, pasok. Sabi ni Sai. Ito yung mga walang kwentang tao. Alam niyo kung bakit? Sarili lang nila iniisip nila. Paano ko nasabing sarili? Gusto nila ng gulo eh. Diba? Yung about sa China nga, gustong-gusto nila. Gustong-gusto ng mga supporters ng mga Tanso, Dugyot, Marcos supporters. Gustong-gusto nila magkaroon ng gera. Ang tanong, handa na ba kayo sa gera? Yan ang pinakatanong dyan. Handa na kaya kayo? Kaya nyo na kaya? Baka mamaya nandyan na yung gera, tapos bandang huli, iiyak-iyak kayo, ha? Yan ang mahirap sa inyo. Baka bandang huli, umiyak-iyak kayo. Kasama rin sa briefer na kanilang isusumite sa Pangulo ang posibilidad ng muling pagpasok o pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute o ICC. Ang briefer ay isang objective analysis na magiging bentahe o yung disadvantage at advantage ng bawat legal option na posibleng tatahakin ng pamahalaan ng Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dapat kasi ang ginagawa nyo dito, kasuhan nyo si Trillanes para tumigil siya sa mga ganyang kahibangan niya na ginagawa. Kaso kung ganyan kayo ng ganyan katulad nito, 'di ba? PNP DOJ na ang mga nadadamay mapatungkol dito sa mapatungkol dito sa okay pa rin ba yung audio? Wait lang Okay pa yung audio? Okay. Walang problema yung audio. Paka-confirm nga, baka humina yung audio pag hininaan ko dito eh. Katulad nito ngayon, PNP na. Pati PNP na dadamay, pati DOJ. At sinasabi naman ng PNP na tawag dito na wala nga silang natatanggap na meron ng arrest warrant etong si Tatay Digong. Pero bakit pinagdidiinan pa rin ni Trillanes? So ibig sabihin, kung hindi kinakasuhan, kung bakit hindi kinakasuhan si Trillanes, so ibig sabihin, etong si Trillanes ay kinukonsinti din ng gobyerno natin. Pero mo pati na sila dinadamay, Damay-damay na rito lahat eh. Tapos, sige pa rin si Trillanes sa fake newsan niya. Bakit hindi nila kinakasuhan? Kahit man lang sana warningan nila eh. Ba't walang pagwa-warning? So ito, panoorin natin tong sinabi ni PNP Chief PNP General Marbil. Sa social media, ang balitang may namumuong plano ang ilang aktibo at dati ang opisyal ng PNP para ibagsak ang Marcos Jr. Administration, gate ng pambansang pulisya. Wala itong katotohanan. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa kanyang pagharap sa media, itinanggi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang balitang may pinaplano raw ang ilang aktibong general at mga retiradong opisyal nito para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Ay kay Marbil, hindi ito totoo. Sa katunayan, nananatili silang tapat sa kanilang mandato sa ilalim ng... diba? Tapos, ganyan kayo ng ganyan na hindi totoo. Pero, hindi nyo ina-actionan si Trillanes. Hindi nyo dinadala. Ano ibig sabihin yan? Kinukonsinti nyo? At gusto nyong tularan ng iba yung ginagawa ni Trillanes? Ganun ba yung gusto nyong mangyari? Dapat sa mga ganyang ginagawa,
dapat kinakasuhan nyo or binibigyan nyo ng warning. Paulit-ulit na kayong ginaganyan Tapos hindi nyo man lang ina-actionan. Ma'am KitKat, maraming salamat po. Diba? Ilang beses na kayong ginaganyan ni Trillanes. Paano yan kapag ginaya ng ibang mga, halimbawa, mga vlogger, lalo na yung mga tanso, o isa sa mga tulunggis na mga mindset yung mga yan What if lang naman? O paano yan? Na nagayahin niyang ginagawa ni Trillanes ng ibang tao. So okay lang sa inyo. Pag ginagawa na kayo ng fake news Tapos parang wala lang sa inyo. Anak ng tete nga, PNP, DOJ, at sino-sino pang mga tawag dito, mga nadadamay dyan sa abot dyan sa ICC na yan. Siguro mas maganda, para matapos na to, kung talagang, kasi gustong-gusto nyo naman talaga Gustong-gusto nyo naman talaga na magkagulo Papasukin nyo ICC. Tignan lang natin kung kaya nyo. Kasi, yun naman yung pinapamukha nyo sa amin Gustong-gusto nyo na magkagulo, magkaroon ng gera. Tingnan lang natin. Yung people's power na pilit na ayaw nga ayaw nga ni Tatay Digong na mangyari yan. Sa oras na pumasok yung ICC na yan, tingnan nyo. Yung people's power, baka biglang biglang sumulpot yan. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Sa Ligang Batas. Wala pong issue and all dun sa PNP natin very loyal po sa Constitution natin. Si dating Senador Antonio Trillanes IV ang nagsabi na may ilang opisyal ng PNP kasama na ang mga retiradong general ang umunoy nire-recruit para sumali sa planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. Tapos hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang na ganyan. Kayo na mismo nagsasabi na puro ka fake news at pambansang marites lang si Trillanes. Okay sana kung hindi malaking usapin to na para walang bahala nyo. Kaso, ilang beses na kasi ginagawa to ni Trillanes sa inyo. Dapat ina-actionan nyo yan. Hindi kayo nagtatanga-tangahan dyan. Mamaya, tawag dito, mamaya gayahin ng iba yan. Kailan kayo, yung mga small nga lang, ina-actionan nyo. Tapos yung mga, yung si takot ba kayo kay Trillanes? Ganun ba? Takot ata kayo kay Trillanes kaya kahit kasuhan pa si Trillanes, walang mangyayari pa rin dahil lahat control ni Ma'am Shi Palaka. Kaya ngayon, yan nga yung sinasabi ko. Hindi kaya, eto nagtatanong lang naman, hindi kaya okay lang sa inyo yung ginagawa ni Trillanes, hindi kaya utos din ni Ma'am Shi Tars yan. No, hindi kaya ganun. Totoo yan, Boss Jay, mag-alsa yung tao, mabilis. Alam na Jay Guevara, binabayaran yan para manggulo. Para pikunin ng mga media para matakpan ang totoong issue sa bansa natin. Ate Ana Roth, shoutout. Ang ginaganyan na kayo, tapos reklamo kayo ng reklamo, tapos pagdating ng di nyo naman ina-actionan. Sabi pa ni Trillanes, marami pa rin kaalyado ang mga Duterte sa loob ng PNP. Ang plano nga umanong destamplat laban kay Marcos Jr. ay paraan niya para pagtakpan ng issue sa ICC o International Criminal Court. Pero paglilinaw ng PNP, wala naman silang namomonitor na anumang pagkilos sa loob ng kanilang hanay para pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Sa isa pang paglilinaw ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sinabi nitong hindi nila alam kung saan galing ang nakuhang impormasyon ng dating senador. Ang intel... di pa imbestigahan nyo, di ba? Patawag nyo si Trillanes. Kasi malaking ka-fake news yan, iyang ginagawa sa inyo. Pero kayo, nakatunga nga lang, ayun yung patahimikin or dapat maapula yung
yung tawag dito, yung ginagawa ni Trillanes naka-fake newsan. Dapat inaano yan na tawag dito, hindi yan kinukonsinte. Pag ganyan ng ganyan na hindi nyo ina-actionan yan, mamimiyasa ng mamimiyasa yan. Mamimiyasa ng mamimiyasa yan hanggang sa baka mamaya tularan pa ng iba yan. 'Di ba? Yan ang mahirap diyan. Baka mamaya magulat na lang tayo yung mga small kinakasuhan nyo tapos si Trillanes hindi nyo magawang kasuhan. Ano kaya yun? Anong klaseng kahibangan yan? 'Di ba? Anong klaseng kalukuhan yan? Anak ng teting naman, huwag kayong ganyan kasi dapat maging patas kayo Sa iba nga kinakasuhan nyo. Ina-actionan nyo No? Tapos ngayon si Trillanes hindi nyo magawan ng paraan. Dapat talaga straight pag bumoto yun. Anak ng teting naman. Yung PDEA leak na yan na si Ochoa ang pumigil noon para mamaya pag-usapan din natin yung PDEA leak na yan. Pag-usapan natin. Units naman ng PNP wala ring nasasagap na impormasyon patungkol sa nasabing destabilization plot laban sa gobyerno. Naniniwala naman si General Marbil na ang mga nangyayari sa kanyang pamunuan ay pawang paninira lamang. Sa katunayan niya, maging siya ay biktima rin ng disinformation o fake news. Yun naman pala General Marbil, ang gawin nyo is actionan nyo si Trillanes. 'Di ba? Kung totoo man na may mga nakukuha siyang impormasyon patungkol sa ICC, patungkol diyan sa pagdakip kay Tatay Digong. Kasi eto hindi naman ang taong bayan sanay na diyan kay Trillanes sa fake newsan. Ang nangyayari dito, General Marbil, kayo po ang napuputukan ng taong bayan. Kasi iniisip nila na kasabwat kayo nila Trillanes. Baka isipin nila. Ayun po yung mahirap diyan. Kaya sana asikasuhin niyo yan. Hindi lang porket ewan ko ba natatakot ba kayo kay Trillanes? Hindi naman siguro kayo natatakot kay Trillanes, 'di ba? Na para hindi nyo actionan si Trillanes, para hindi nyo bigyan ng leksyon or kaya warningan nyo man lang. No? Dahil sa balitang tatapyasan niya ang mga benepisyong ibinibigay sa mga pulis. Happy po sila. Hindi na lumabas po na fake news na babawasan namin yung mga kanilang CIP, yung guys subsidy sila. Of course, naging issue lang yan but I clear na hindi po pwede mangyari yan. Ako makukulong. Hindi po pwede namin kayong bawasan. Pwede namin kayong dagdagan. Sinabi ni Marbil na kinausap niya mismo ang kanilang matataas na opisyal tungkol sa kanilang katapatan kaya't hindi na rin niya nais na isailalim sa loyalty check ang mga ito. But there's nothing about loyalty check. We don't do that. Sa kanyang pagbisita naman sa NCRPO, pinanalahanan ni Marbil ang mga opisyal ng PNP na manatiling apolitikal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nagulat Paul Montibon, SMNA News. Ito. Isa pang about dyan, Ay, Mambanes, Lori, shoutout. Ay, yung iba dyan, mamaya ako na i-shoutout, Dire-diretso na tayo. Katulad nito, saan na yan? Wait lang. Saan na yan? Wala tuloy. Ito. Hanapin, ito yung, active police. General na nais pabagsakin si BBM, hindi totoo. Sabi daw sa PNP. Anong na naman to? Anong klaseng, ito sa PDEA naman tayo, no? Kasi tapos na tayo dito. Yun nga, ulitin ko, yung about po dito sa, sa issue na to, no? Dapat kasuhan nyo yan si Trillanes para madala. Kung talagang kayo kung talagang naiinis na kayo sa ginagawa ni Trillanes pero kung medyo natutuwa kayo sa ginagawa ni Trillanes wala kaming magagawa diyan.
Kasi kayo talaga may karapatan para kasuhan nyo yan eh. Kasi pati kayo nadadamay. O, correct ka po, Jay Guevara. Yan talaga ang role ni Trillanes, taga-agaw ng pansin. At ibaling sa iba ang issue. Dapat talaga wag umalis. Tapos ito pa yung pinagtataka ko dyan. Bakit po ini-interview? Bakit po kinakausap ng mga media si Trillanes? Doon ako nagtataka eh. Diyan po ako takang-taka. Sabi ko, bakit kailangan kausapin? 'Di ba? Bakit kailangan na entertainin? Na alam naman nilang ka-fake newsan 'yun. Na alam naman nilang isang malaking kalokohan lang yung pinagsasabi ni Trillanes. Samantalang ang dami-daming pwedeng i-report na sa mga mainstream media, binibigyan nyo pa ng oras na makapagsalita itong baliw na to na si Trililing. So ibig sabihin, alam naman natin na hawak ng gobyerno ang media ngayon. Dahil nga, hindi ba, nakikita natin hindi nga yung ibang mga balita nga halos hindi natin nababalitaan. Hindi natin nalalaman or hindi natin napapanood sa mga report nila. So ibig sabihin, si Trillanes, bakit ini-entertain ng mainstream media? So ibig sabihin, utos din to ng gobyerno, ganun ba? Ganun ba yung gusto niyong isipin namin? Kasi hawak niyo media eh. Ang daming mga SMNA nga lang yung naglalabas ng SMNA nga lang yung naglalabas ng mga hindi ibinabalita ng mainstream media. Oh. So ibig sabihin, dapat naman naming isipin na si Trillanes ay utusan ng gobyerno para siraan ng Duterte, ganun ba? Ganun po ba yung gusto nyong namin? Ganun po ba yung gusto nyong itatak namin sa kaisipan namin? Kasi yung ibang issue, yung ibang balita, hindi na namin napapanood sa mainstream media. Pero pagdating kay Trillanes na alam nyo namang ka-fake newsan yung dala-dala, ini-interview nyo pa, ibinabalita nyo pa, di ba? Isang malaking katangahan yan, di ba? Ay, naku po talaga. So, kaya na natin. Ganyan talaga buhay dito sa social media. O, ganyan talaga. Wala tayong magagawa dyan. So, eto.